Kahit yata elementary, magagawa yung pinapagawa ko sa inyo. Bakit hindi nyo magawa-gawa? Rinig ni Bianca mula sa labas ang galit na sigaw na sabi ng kanyang boss. Mainit ang ulo nito sa mga empleyadong nasa loob ng opisina. Napairap si Bianca nang marinig iyon. Paano ba naman magagawa ng elementary yan? Napapailing na sabi niya sa kanyang sarili. Napaayos siya ng upo nang lumabas ang mga nasa loob ng opisina ng kanyang boss. 3 empleyadong yon, lahat sila mukhang lugmok. Napapailing na lamang si Bianca dahil doon. Nabugahan ba kayo ng apoy? Mapang-asar niyang tanong sa mga ito, tipid na lamang nilang ikinatawa. Galit na galit si sir, mabuti na lang hindi kami sinisante. Sabi ng isa sa mga ito bago tuluyang umalis. Kalaunan, bumukas ang pinto ng opisina ng maladrago niyang boss. Halika dito! Malamig na boses na sabi nito kay Bianca bago muling isinara ang pinto. Tumayo ang sekretarya at naglakad papasok sa loob ng opisina nito. Ano pong kailangan niyo, sir? Magalang niyang tanong. Nasaan ang pinapagawa ko sa iyong presentation kanina? Tanong ni Tyrone sa sekretaryang si Bianca. Ang sabi niyo, boss, bukas na umaga niyo pa kailangan kaya hindi ko po muna tinapos. Sagot niya kay Tyrone. Ano? Taas kilay na tanong nito. Nasanay na siya sa pagiging ganito ng kanyang boss. Sa looban naman ng halos 5 taon, kabisado niya na ito. Opo, boss. Iba munang tinapos ko. Yung report ang inuna ko. Sagot ni Bianca. Dinig niyang malakas na buntong hininga nito. Mukhang problemado. Pero, pwede ko naman tong i-rush ngayon kung gusto niyo, sir. Basta, dagdag sa sahod ko, ah. Suhestyon niya na agad nitong ikinaangat ng tingin bago nalingkit ang mga mata. Okay, sige. Ibigay mo sa akin after lunch. Sige, sir. Aboteng ang ngiti na sabi ni Bianca. Lumabas siya ng opisina ng kanyang boss at bumalik sa sariling desk. Yes, dagdag sahod na naman. Mahinang bulong niya sa sarili bago tumawa. Pagsapit ng hapon, may dumating na lalaki at huminto sa mismong tapat ng office desk ni Bianca. Ano pong kailangan niyo, sir? Magalang na tanong niya sa lalaki. Nandito ako para ibigay kay Mr. Rockwell ang imbitasyon para sa isang masquerade ball. Sabi pa nito. Tumango siya at tinawagan ng boss mula sa intercom. Nang sagutin iyon, saka siya nagsalita. Boss, may lalaking nandito. May gustong ibigay sa inyong imbitasyon daw para sa isang masquerade. Imporma ni Bianca kay Tyrone. Kuhanin mo at ikaw na ang mag-abot sa akin. Tugon naman ito sa kanya mula sa tamad na boses. Napabuntong hininga na lang siya nang mawala ito sa kabilang linya. Ibinaling niya ang tingin sa kaharap. Iwanan niyo na lang po sa akin at ako na raw po ang magbibigay sa kanya. Seryoso at magalang niyang sabi. Tumango naman ang lalaki at inabot sa kanyang isang invitation na may pula at itim na kulay na disenyo. Nang makaalis ang delivery man, saka tumayo si Bianca at naglakad papasok sa loob ng opisina ni Tyrone. Hindi mo ba alam kung paano kumatok bago pumasok? Salubong ang kilay na tanong ni Tyrone sa kanya. Alam ko pero kahit na, sayang lang sa oras ang pagkatok. Nga pala boss, itong imbitasyong pinapabigay sa'yo. Porma lang boses na sabi ni Bianca at inilapag ang imbitasyon sa mesa ni Tyrone. Kinuha naman ito ng kanyang boss. Saglit na binasa kapag Kwan ay napatingin sa kanya. Nakatanggap ka rin ba ng invitation? Tanong nito. Madalas kasi, kapag iniimbitahan si Tyrone sa mga party o pagtitipon ay mayroon ding imbitasyon na nakalaan para sa kanya bilang sekretarya nito. Dahil lahat naman ng party na imbitado si Tyrone ay pawang tungkol sa negosyo lamang. Hindi po boss. Maikling sagot niya. May ibang plano si Bianca kaya mabuti na lamang hindi siya kasama sa mga imbitado para samahan ito. Bumalik siya sa table niya at tinapos ang lahat ng trabaho para sa araw na yon. Boss, alis na po ako. Pagsapit ng 6:00, nagpaalam na si Bianca kay Tyrone dahil maaga niyang natapos ang trabaho, kaya maaga na rin siyang makakauwi. Sabi nang kumatok ka bago pumasok. Salubong ang kilay na sabi nito. Sige, alis na ako boss. Ingat. Yun lang at isinara niya ng pinto bago umalis. Kinagabihan, pinuntahan ni Tyrone ang kanyang ina. Mommy! Tawag ni Tyrone sa ina pagpasok niya sa butik nito para sa bilihan ng tuxedo, gown at maskara. Ito ang negosyong pinagkakaabalahan ng kanyang ina simula nang mawala ang kanyang ama. Anak ko, sa wakas nakabisita ka rin. Madramang sabi ng kanyang ina at natawa na lamang siya dahil dito. Kahit kailan talaga, pag kumilos ang kanyang ina, akala mo, bata ang kausap. Ma, kagagaling ko lang dito kaninang umaga dahil hinatid kita. 'Di ba? Akala mo naman 1 taon tayong hindi nagkikita.
Sabi pa ni Tyrone sa ina. Sabi ko nga, ano ngang maipaglilingkod ko sa kaisa-isa kong anak na babaero? Tinaasan siya ng kilay ng ina nang matapos magtanong sa kanya. Muli siyang tumawa. Attend ako sa isang masquerade party at kailangan ko nang isusuot. Makukuha mo na to bukas ng umaga. Sabi ng kanyang ina nang may ngiti sa labi. Talaga, Mami? Oo, paniguradong magugustuhan mo yon. So go now and take a rest. Magpapasundo lang ako sa driver mamaya. Sabi ng kanyang ina. Thank you, Mami. Aniya at niyakap ito bago nagpaalam. Sumisipol-sipol pa si Tyrone palabas ng butik ng ina. Nang makasakay sa magarang sasakyan, sa kanya ito pinaharurot paalis papunta sa madalas niyang puntahan pagkatapos ng trabaho. Walang iba, kundi ang bar. Kinabukasan, lumabas si Bianca sa kanyang sasakyan nang makarating sa harap ng isang butik kung saan bilihan ng mga gown, tuxedo at maskara. Mga kasuotan tuwing may dadaluhan siyang party. Tita! Tawag niya sa ginang na ngayon nilalagay ang isang tuxedo sa isang lagayan ng damit at inibabaw ang maskarang kulay pula na may shadow na itim at mga maliliit na diamante na mas nagbibigay akit sa maskara. Iha, dumating ka! Nakangiting sabi ng ginang. Tumango si Bianca at lumapit dito. Ano pong gagawin ko? Mahinang boses niyang sabi sa ginang. Ngumiti naman ito para bang may binabalak. Akitin mo ang anak ko, turuan mo ng leksyon. Namilog at nanlaki ang mga mata ni Bianca. Akala niya kaya siya pinatawag ng nanay ng kanyang boss ay dahil may iuutos lang ito o kailangan lang ng kasama. Sa loob ng mahigit 5 taon na pagtatrabaho niya sa kumpanya ng boss, napalapit na rin siya sa nanay nito. Hindi ko po yata kayang gawin yan, tita. Umiiling na sabi niya rito. Ngumiti ang nanay ni Tyrone. Kaya mo. Kailangan mong bayaran ng utang ng pamilya mo, di ba? At babawiin ang naisangla, hindi ba? Kapalit ng gagawin mo, babayaran ko ang utang ng pamilya mo. At saka, mababawi mo ang naisangla ninyo. Natahimik siya at parang nawala ng boses. Naisip niyang ina't mga kapatid. Kahit malaki man ang sahod niya kay Tyrone, hindi pa rin yung sapat para mabayaran ang utang nila at mabawi ang naisangla. Hindi naman niya pinagsisisihan na nangyari yon dahil para naman sa ama niya at kahit papaano, humaba pa ang buhay nito. Ngunit hindi nagtagal, kinuha na rin ang may kapal. Isang temptasyon ang alok ng ginang sa kanya na nagtatalo ang isip at puso niya kung ano ang pipiliing desisyon. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa niya bago tingnan sa mga matang ginang. Ano pong kailangan kong gawin sa kanya? Tanong ni Bianca. Para sa pamilya ko, gagawin ko ang lahat. Mahinang dugtong niya sa isip. Kinaumagahan, nag-text si Bianca kay Tyrone para sabihing hindi siya makakapasok dahil masama ang pakiramdam niya. Ngunit sa katunayan, mayroon siyang pupuntahan kaya hindi siya makakapasok. Ayaw niya lang magtaka ang boss niya kung bakit wala siya ngayong araw. Pagkagising niya, agad siyang bumangon sa kama. Itinali niya ang buhok at dumiretso na sa banyo para maligo. Nang matapos, tanging bathrobe na lang ang suot niya nang lumabas sa banyo. Pumunta siya sa kusina at nagluto ng agahan. Dali-dali siyang kumain at nagpalit ng damit na pang-alis. Ibang-iba ang suot niya ngayon kumpara sa lagi niyang isinusuot sa opisina. Hindi pang manang na akala mo'y matanda siyang dalaga. Lumabas siya sa condo unit at pumunta sa nakaparadang sasakyan. Bago umalis, nagsuot muna siya ng sunglasses at tumingin sa salamin. Napangiti siya nang makitang refleksyon. Be ready, boss. Mahinang bulong ni Bianca sa sarili, kasabay ng matamis na ngiti sa labi. Girl, sa wakas pumunta ka rin. Ngayon mo lang ba naisipang magpaganda, ha? Taas baba ang kilay na tanong ng baklang kaibigan nang makita siyang pumasok sa isang beauty salon. Napairap naman si Bianca. Maganda ka naman, konting ayos lang para mas gumanda. Ano bang gusto mong ipagawa? Tanong ng kaibigan at iginiya siya paupo sa isang upuan na nakaharap sa malaking salamin. Ano sa tingin mo? Ikaw nang bahala, hindi ako marunong sa pag-aayos. Tanong ni Bianca at napakamot sa sentido. Okay, I got you, girl. Sabi ng kaibigan at kinindatan pa siya nito. Mahigit 2.5 oras bago tuluyang natapos ang pinagagagawa sa kanya. Nang mapatingin si Bianca sa salamin, nakita niyang bagong style ng buhok. Ang kulay black at straight na mahabang buhok, naging kulay chocolate brown. Naging kulot din ito hanggang balikat. Pagkatapos, nagpaspa na rin siya at kung ano-ano pang pinagagagawa sa kanya. At nang sa wakas ay matapos, napangiti siya. Perfect! Napapapalakpak ang kaibigan niya sa kinalabasan ng ginawa sa kanya.
Ang ganda mo lalo, girl. May pinopormahan ka, no? Nakangiting sabi nito. Natawa siya't napailing. May dadaluhan lang. Kailangan dapat prepared. Nakakahiya naman. Aniya, habang tinitingnan ng sarili sa salamin. Nang matapos magbayad at makipag-usap, saka siya lumabas ng beauty salon ng kaibigan. Namili rin siya ng makeup para gagamitin mamaya. Para sa masquerade na yun, napagastos pa ako ng pagkamahal-mahal. Palatak ni Bianca bago tuluyang makalabas ng mall. Ipinark ni Bianca ang sasakyan sa gilid ng butik ng nanay ni Tyrone. Marahan niyang itinulak ang pinto at pumasok sa loob. Nang makita niyang Ginang, agad niya itong nilapitan. Ma'am, tawag ni Bianca sa nakatalikod na Ginang na agad namang humarap. Bianca? Ikaw ba yan, iha? Natigilan ng Ginang at napatitig sa kanya. Hindi makapaniwalang kumukurap-kurap ito. Natawa na lang siya sa naging reaksyon nito. Ma'am, kukunin ko na po yung gown na isusuot ko, pati na rin yung maskara. Mabilis namang tumalima ang Ginang dahil sa sinabi ni Bianca at kinuha kung ano ang pakay niya. Yung napagkasundoan natin, iha. Ngumiti ang Ginang sa kanya nang maiabot ang gown at maskara na nasa lalagyan. Make my son crazy over you and let him feel kung paano ang nararamdaman ng mga babaeng iniwan niya. Tipid namang ngumiti si Bianca at tumango bago nagpaalam na aalis na. Nang makasakay sa sariling sasakyan, sa kanya kinuha ang cellphone na nasa maliit na sling bag. Hello? Bungad ng babae mula sa kabilang linya pagkatapos ng ilang ring. Diana, kailangan ko ng tulong mo. Akala ko naman kung anong tulong ang hihingin mo pag may makeup lang pala. Nakangiting sabi ng kaibigan ni Bianca. Buti naman kompleto makeup mo. Komento pa nito. Anong oras kita aayusan? Napatingin naman si Bianca sa relo. Mag-aalas 5 na ng hapon. Maya-maya. Pauwi na rin ako. Siya, sige. Basta dalian mo ha dahil hindi madaling mag-ayos. Sabi pa ng kaibigan sa kanya. Pagkaraan ng halos 1 oras, nakaupo na si Bianca sa tapat ng upuan, nakaharap sa vanity mirror. Nasa harap niya na din ang iba't ibang makeup. Watch and learn, Sisi. Nakangiting sabi ng kanyang kaibigan. Habang inaayusan si Bianca, hindi niya maiwasang hindi antukin. Isa sa mga katangian niya ay ang pagiging antukin, isang bagay na hindi niya naman gusto. Pero sa trabaho, hindi naman siya ganito dahil hindi pwede ang tatamad-tamad. Inabot ng mahigit 1 oras bago matapos ayusan ang kanyang mukha at buhok. At nang mapatingin siya sa salamin, napakurap-kurap na lang si Bianca. Ako ba to? Siyo nga, malamang ikaw. Ang ganda-ganda mo kasi. Sabi naman ng kanyang kaibigan. Nagpatulong siyang magpalagay ng contact lens sa kaibigan dahil talagang malabo ang kanyang mga mata. Nagpahatid na rin siya dito papunta sa venue ng party. Mula sa sasakyan, tanaw niyang mamahalin at nagtataas ang building pagkarating. Huminto ang sasakyan kaya nagpaalam siya at nakiusap na sunduin na lamang siya mamaya kapag nag-text na siya dito. Mabuti na lang, napapayag niya si Diana dahil sa simpleng suhol. Bago pa may makakita sa kanya, isinuot niya na ang maskarang dala at naglakad papasok sa loob ng hotel. Hinarang siya ng security at hinanap ang invitation card. Taas noon naman niyang kinuha sa maliit na handbag ang hinihingi nito. Tumango ang security at hinayaan siyang makapasok. Nang makita ang isang waiter na dumaan malapit sa kanya, kumuha agad siya ng wine. Agad niyang ininom iyon upang kahit papaano mabawasan ang kaba na kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda naman, napatingin si Tyrone sa taong tumapik sa balikat niya. Hey man! Bati ng lalaki. Hey! Bati niya pabalik. Bakit ba kailangan pa ng maskara sa party na to? Kunot ang noo sa likod ng nakamaskarang suot ni Tyrone. Natawang kaibigan sa sinabi niya rito. Para maiba, and it's cool. Mas maganda. Whatever. Ismid na sabi ni Tyrone. Natigilan siya nang dumako ang tingin sa isang babae na may suot na kulay pulang fitted gown na talaga namang hapit na hapit sa magandang katawan nito. Napalunok siya dahil dito, kaya iniwas niyang tingin at napatingin sa mukha nito. Nagulat siya nang pareho sila ng maskarang suot. Humakbang siya upang lapitan sana nang bigla siyang tawagin ng kaibigan. Saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya. Wala naman, I just want to talk to this someone. Tipid niyang sabi habang hinahanap ng tingin ang babaeng bigla na lang nawala. Nagsimula ang party nang hindi man lang niya nahahanap ang babae. Nang magsimulang tumugtog ang malamyos na musika, nagsimula na ring nagsayawan ang mga tao sa paligid.
Kumuha siya ng wine sa waiter na dumaan at nilagok ang laman noon. Naglakad-lakad siya hanggang sa napunta siya sa hindi gaanong kadilimang parte ng venue. At may nahagilap ang tingin niya ng isang babae, ang babaeng kanina niya pa hinahanap. Si Bianca, tahimik na pumwesto sa hindi gaanong maliwanag na parte ng hall at doon tahimik na nanonood sa mga sumasayaw habang umiinom ng wine. Natigilan siya nang may tumabi sa kanya. At nang lingunin niya kung sino ito, doon niya napagtanto na tama ang kutob niya. Yon ay walang iba kundi ang kanyang boss. Lihim siyang napangiti. Plan number 1, accomplish. Bulong ni Bianca sa isip. Hi beautiful. Rinig niyang bati ni Tyrone sa kanya. Doon niya lamang ito nilingon. Napansin niyang pareho sila ng disenyo ng maskara. Siguradong kagagawan at plano yon ng nanay ni Tyrone. Hi! Tipid niyang bati rito. Wanna dance with me? Tanong ni Tyrone kay Bianca. May ngiti sa labi nito at naglahad ng kamay. Gustong mapairap ni Bianca sa sinabi ni Tyrone, ngunit pinigilan niya na lamang ang sarili. Marahan siyang umiti at tinanggap ang kamay nito. Ngunit sa oras na nagdikit ang palad nila, nakaramdam siya ng kakaiba na parang elektrisidad na dumadaloy sa magkahawak nilang mga kamay. Yeah, sure. Tahimik silang naglakad papunta sa dance floor kung nasaan ang ilang mga sumasayaw sa malamyos na musika. Napapikit si Bianca nang maramdaman ang kamay ng lalaki sa bewang niya dahil sa nararamdamang kakaibang sensasyon. Ramdam niya ang titig nito sa kanya, ngunit hindi niya ito kayang salubungin ng tingin. So, what's your name? Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, Binibini? Dahil sa tanong ni Tyrone, napaangat ng tingin si Bianca, dahilan para tuluyang magsalubong ang kanilang mga tingin. May ang pangalan ko, tipid niyang sabi. Sumilay ang ngiti sa labi ng lalaki nang marinig ang sagot niya. Ang ganda naman ng pangalan mo. By the way, ako nga pala si Tyrone. Tumango si Bianca at ngumiti. Alam ko, mahina niyang bulong. Sorry, anong sabi mo? Gulat na tanong ni Tyrone sa kanya. Ngumiti lang siya't napailing. Muli silang natahimik hanggang sa napagpasyahan nilang bumalik na lamang sa kung saan ang pwesto nila kanina. Akala ni Bianca ay alis na si Tyrone, ngunit nagkamali siya dahil lumipas ng ilang minuto, nasa tabi pa rin talaga niya ito habang sumisimsim sa inuming para sa kanya na hindi niya namalayang nakuha pala nito. Bakit hindi ka pa umaalis? Hindi niya napigilan ang sariling diretsahang tanungin ito. Nahuli niya itong nakatitig sa kanya na ikinaiwas na lamang niya ng tingin. Bakit? Bawal ba ako dito? Balik na tanong ni Tyrone. Hindi tuloy maiwasang mapairap ni Bianca. Sinabi ko bang bawal? Pero bakit nga nandito ka at nasa tabi pa rin kita? You can join those pretty girls. Masungit niyang sabi. Napalingon na lamang siya sa lalaki nang marinig ang mahinang pagtawa nito. Ano? Masungit niyang tanong na ikinatigil nito sa pagtawa. Ngunit nakangiti pa rin. Naalala ko lang ang sekretarya ko sa'yo. She's always bossy at medyo masungit na madaldal. Sabi nito. Napalunok siya't napaiwas ng tingin. But of course, hindi ikaw siya. You both are different. Tumango na lang siya at natahimik dahil nawala na ng sasabihin. Napaigtad siya dahil sa nakakakiliting pakiramdam nang maramdaman niya ang mainit at mabangong hininga ni Tyrone malapit sa tenga niya. Naririnig niya ang mahinang pagtawa nito. Ang bango mo. May baritonong boses na sabi ni Tyrone sa kanya. Napakagatlabi siya dahil sobrang lapit ng mukha nito sa mukha niya. Kinakabahan siya. Yun ang nararamdaman ni Bianca at ang kakaibang pakiramdam na lumulukob sa puso niya. Ngunit pinaalalahanan niyang muli ang sarili na narito siya para sa kanyang plano. Nilakasan niya ang loob at sinabayan ang ginagawa ng lalaki. Hindi lang ako mabango, masarap pa. Nakakaakit niyang sabi at kinindatan ito. Siya naman ang natawa ng mahina nang makitang napalunok ito. Bakit ang ganda mo? Dinig niya pa rin ang mahinang bulong na sabi ni Tyrone. Napalunok siya ng sumeryoso ang tingin ni Tyrone sa kanya at bigla na lamang siya nitong hinapit sa bewang dahilan para magdikit ang katawan nilang dalawa. Inilibot niya ang tingin at wala naman ibang nakatingin sa kanila dahil abala ang lahat sa kanilang ginagawa. Muling ibinalik ni Bianca ang tingin kay Tyrone at doon niya napagtanto ilang pulgada na lang ang layo ng mukha nilang dalawa. Tyrone, mahinang usal niya sa pangalan ng lalaki.
Napakapit siya sa suot nitong tuksido nang maramdaman ang labi nito na lumapat sa labi niya. Hindi niya alam pero napapikit na lang siya. Ang puso niya'y walang tigil sa mabilis na pagtibok na para bang kagagaling lang niya sa pagtakbo. Ano bang nangyayari? Yun ang tanong sa isipan ni Bianca habang magkalapat ang malambot na labi ni Tyrone at ang labi niya. Nang matauhan, agad niya itong itinulak. "Sorry, kailangan ko nang umalis." Bulong ni Bianca. Mabilis na kinuha ang maliit na bag bago nagmamadaling umalis. Nang matauhan sa pagkabigla ay agad na kumilos si Tyrone para habulin ng babae na nagngangalang May. Halos mabangga niya na ang ilang guests sa party dahil sa pagmamadali. Ngunit kahit gaano pa kabilis ang kilos niya paglabas niya sa pinagdausan ng party, hindi niya nahanap o naabutan ng dalaga. Bigo siyang maabutan ito, nawala na tuloy siya ng ganang bumalik sa loob. Kaya naman, napagpasyahan na lamang niyang umalis at umuwi sa bahay nila. Sa kondo na kasi siya umuwi at minsan na lang kung umuwi sa bahay kung nasaan ang kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang si Tyrone at pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Mabilis siyang nagmaneho paalis. Nang makarating sa bahay nila, naabutan niya ang kanyang ina. Nasa sala ito at nagbabasa ng libro. Nilapitan niya ito at hinalikan sa noo. "Hi, Ma'am!" Bati niya sa ina. Tumango naman ng ginang at ngumiti. "Napaaga yatang uwi mo. Madalas kapag may ganitong party, halos madaling araw ka na kung umuwi at minsan ka lang bumisita dito." Komento ng ina at bahagyang nakangiti sa kanya. "Wala akong nabingwit." Biro niya rito na pareho na lang ikinatawa. Pagkatapos ay muli na namang ibinalik ng mama niya ang tingin sa binabasang libro. Siya naman ay tinanggal ang suot na coat at pagod na sumandal sa sofa. "Ma, may nakilala ako sa party na isang babae. Nakuha niyang atensyon ko. She's so beautiful and sexy. Pero ma, hindi ko siya maipaliwanag na klase ng babae." "And?" Tanong ng kanyang ina na sinasabing magpatuloy siya. Nang matauhan sa pinagsasasabi, umiling si Tyrone. "Wala ma, mayroon siyang maskara kapareho ng sa akin, kaya naikwento ko sa'yo. So meaning, isa siya sa ginawan mo ng maskara? Sino siya?" Pagtatanong niya rito. Ngumiti naman ang kanyang ina at umiling. "Wala akong ibang ginawa ng maskara kagaya ng sayo dahil espesyal yon para lang sayo. Baka hindi sinasadyang nagkaroon ka lang ng kaparehong disenyo. Hayaan mo na lang." Kahit hindi kumbinsido, tumango na lang si Tyrone at nagpaalam sa ina upang umakyat na sa pangalawang palapag patungo sa kwarto at doon na magpapalipas ng gabi. Samantala, si Bianca naman napakalaki ng pasasalamat. Mabuti na lang mabilis siyang nakatakbo papalayo kay Tyrone at nang habulin siya nito, agad siyang nakapagtago. Nang mapansin niyang wala na ito sa party, doon siya nakatakas at mabilis na umalis. Halos atakihin siya sa puso dahil sa nangyari. Nakahinga lang ng maluwag si Bianca nang makalayo sa lugar na yon, pati na rin kay Tyrone. Buwis buhay talaga ang pinapagawa ng nanay ni Tyrone sa kanya. Dahil kung mabigo siya, baka mapabilang lang siya sa mga babaeng pinaiyak ni Tyrone. At yon ang hinding-hindi niya hahayaang mangyari. Nang makarating sa tapat ng apartment, sa kanya tinanggal ang suot na maskara bago ipinarada ang sasakyan at lumabas. Napabuntong hininga siya nang pumasok sa loob ng bahay. Napakaraming nangyari para sa gabing to. Mahinang bulong niya sa sarili. Para yatang di niya kakayanin ang pinapagawa sa kanya. Simula pa lang, pero nanghihina na siya. Kinaumagahan, maaga siyang nagising para sa panibagong araw sa trabaho. Hindi niya na isinuot ang salamin at nagsuot na lang ng contact lens. Ang long sleeve at pencil skirt na madalas ay suot niya, pinalitan niya ng white fitted shirt na pinatungan niya ng black coat at beige trouser pati na rin pointed heels. Hinayaan na lang rin niyang nakalugay ang buhok na noon ay madalas naka-ponytail. Nang handa na ay lumabas na siya ng bahay at nagmaneho papuntang opisina. Huminga siya ng malalim at bumuntong hininga bago bumaba ng sasakyan. Muli na naman niyang masisilayan ang mukha ng boss niyang babaero. Kalmado siyang naglakad papasok sa loob ng kumpanya kahit sa loob-loob, kinakabahan siya. Nang makarating sa palapag kung saan ang opisina ng kanyang boss pati na rin ang opisina niya, dumagdag ang kaba na kanyang nararamdaman. Pero pilit niyang pinapakalma ang sarili. Paano kung makilala niya ako? Mahina niyang bulong habang naglalakad papunta kung saan ang pwesto niya. Hindi naman siguro, sagot niya sa sariling tanong, dahilan para masampan niyang sariling noo. Anong problema?
Bumukas ang pinto at bumungad si Tyrone na agad na nagtanong pagkakita sa pagsampal niya sa sariling noo. Ay pala kang babaero! Sa bigla ay naibulalas niya tuloy. Napakunot naman ang noo ni Tyrone. Anong sinabi mo? Agad siyang umiling at alanganing ngumiti. Wala boss, sagot niya. Pansin niyang pagpasada ng tingin ni Tyrone sa kanya mula ulo hanggang paa. Something's changed. Mahinang bulong ni Tyrone na hindi niya gaanong narinig. Anyway, you're 2 minutes late. Sumunod ka sa akin, may papagawa ko. Dalian mo. Sabi nito at pumasok sa loob ng office. Sinarahan siya ng pinto. Napairap na lamang siya. Hindi man lang siya nito hinintay na pumasok sa loob ng office nito. Pinagsarahan pa talaga siya. Ibinaba na muna niya ang gamit sa desk bago sumunod na pumasok sa office ng kanyang boss. Anong may paglilingkod ko, boss? Tanong niya pagpasok sa loob ng office ni Tyrone. May inilahad naman itong papel sa kanya. Mabilis siyang lumapit at kinuha yon. Napakunot ang kanyang noo nang makita ang nakasulat. Bakit ito, boss? Tanong niya bahagyang kinabahan. Ang kabang nawala ay agad na bumalik. Gusto kong puntahan mo ang organizer ng party. Letter yan galing sa akin para payagan kang kunin ang mga list ng mga guests. Pagkatapos, gusto kong ibigay mo sa akin bago magtanghalian. Seryosong utos sa kanya ni Tyrone. Natahimik siya't nataranta, ngunit hindi nagpahalata. Maliwanag ba? Tanong muli ni Tyrone nang hindi siya sumagot. Opo, boss. Pero boss, matanong ko lang, bakit naman? Tumaas ang isang kilay nito. I want to find this someone na nang iwan na lang bigla sa akin sa party kagabi. Namutla si Bianca, dahilan para tumalikod siya kaagad at nagpaalam bago nagmamadaling umalis. Eto na nga bang sinasabi niya. Nang makasakay sa kotse, agad niyang tinawagan ang nanay ni Tyrone. Ilang ring lang, sinagot na nito ang tawag. Iha, bakit ka napatawag? Tanong ng ginang mula sa kabilang linya. Pinapakuha po sa akin ni boss ang listahan ng mga guests sa party at gusto niyang hanapin ako, ang babae sa party. Kinakabahang sabi niya rito. Dinig niya mula sa kabilang linya ang malalim na pagbuntong hininga ng nanay ni Tyrone. Interesado talaga siya sa'yo. Success ang mission number 1 natin. Halata sa boses nito ang tuwa. Po? Nagtatakang tanong niya naman. Huwag kang mag-alala, Iha. Sundin mo ang inuutos niya at kapag nakuha mo na, palitan mo na lamang ang nasa guest list. Tanggalin mo ang pangalan mo. Sabi nito sa kalmadong boses. Tumango na lamang siya na para bang kaharap talaga ito. Sige po, tipid niyang sagot bago nagpaalam. Pagkababa ng tawag, saka na siya nagmaneho paalis at pinuntahan kung saan niya makukuha ang guest list. Nang makuha niya ito, sa halip na opisina dumiretso, sa bahay siya pumunta. Mabilis niyang binuksan ang computer at agad na itinype at ginaya ang nasa guest list. Isa-isa niyang in-encode ang nakasulat doon pero tinanggal niyang kanyang pangalan. Nang matapos, saka niya iprinint. Nang maayos na ang lahat, saka siya lumabas ng bahay at nagmaneho pabalik sa opisina. Nagmamadali siyang umakyat sa floor kung nasa ng kanyang boss. Hinihingal pa siya ng makarating. Hindi na siya nag-abalang kumatok at agad na itinulak pabukas ang pinto ng opisina ni Tyrone. Subalit, natulos na lamang siya sa kinatatayuan nang makita ang bumungad sa kanya. Paano ba naman kasi, bumungad lang naman sa kanya ang boss niya habang may kahalikang babae na parang linta kung makadikit dito. Hindi katulad ng dati, sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang nasaktan siya ngayon sa nakita. Ngunit hindi niya yun matanggap sa sarili. Kung kaya, malakas siyang tumikhim upang bumaling ang atensyon ng mga ito sa kanya. Agad na itulak ni Tyrone ang babaeng kahalikan nang makita si Bianca. Umalis ka na, sabi ni Tyrone habang nakatingin kay Bianca. Wala naman sa sariling tumalikod siya at naglakad paalis. Ngunit hindi pa man nakakalabas, muli itong nagsalita. Saan ka pupunta, Bianca? Seryosong tanong nito. Humarap naman siya dito bago nagsalita. Sabi mo, umalis ako, di aalis. Hindi ikaw ang pinapaalis ko. Sabi nito, saka tumingin sa malanding babae na nasa tabi nito, na ngayon, masama na ang tingin sa kanya. What? Honey, we're not done yet. Sigaw ng babae. Napairap na lang siya sa hangin at hinayaan ng dalawa. Wala talagang ipinagbago ang kanyang boss. Babaero pa rin. Mabuti na lang at hindi siya naging marupok kagabi. Nakaisang halik naman, pilyong sabi ng kabilang utak niya na halos sampalin ang sarili dahil sa naisip. Bago pa dabog na lumabas ang babae, inirapan muna siya nito. Hindi na lang niya pinansin.
Hinarap niya si Tyrone na prenteng nakaupo sa upuan nito na animoy isang hari. Inilapag niyang guest list sa mesa nito. "Boss, eto na po ang guest list ng party na pinuntahan niyo kagabi." Nang makuha na ito ni Tyrone, saka siya muling nagsalita. "Boss, pwede na po ba akong lumabas? May gagawin pa po akong trabaho." Pinigilan niyang mautal. Hindi niya kayang magtagal na kasama ang boss sa iisang silid, lalo pat katatapos lang ng nasaksihan niya. Hindi niya na hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Kasabay ng pagsara ng pinto ay siyang pagtulo ng isang butil ng luha galing sa mga mata ni Bianca. "Hindi pa pwede. Hindi ako papayag." Mahinang bulong niya sa sarili at nangihinang napaupo. Ibinuhos niya ang buong atensyon at iginugol ang oras sa pagtatrabaho. Tinapos niya ang lahat ng dapat tapusin. Kahit nga ang mga trabahong matagal pa ang deadline, tinapos niya na rin. At sa tuwing tatawagin siya ng boss niya mula sa intercom, maikling tugon lang ang ginagawa niya rito. Nang sumapit ang oras ng pag-uwi, agad niyang iniligpit ang gamit at handa nang umalis. Nang makasakay sa elevator, akmang sasara na ito nang may kamay na humarang. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niyang mukha ni Tyrone. "Boss?" Gulat niyang tanong dito. Madalas kasi ay overtime ito. Minsan lang kung maagang umalis. At saka hindi naman sila nagkakasabay bumaba pa uwi kahit na sekretarya siya nito. "May kailangan ka ba, boss?" Nagtataka niyang tanong. Hindi ito nagsalita at basta nalang pumasok sa loob. Hindi ito kumibo hanggang sa magsarang elevator. Tumahimik na lang din siya dahil hindi naman ito sumasagot sa kanya. 10th floor pa lang sila nang bigla itong magsalita na siyang ikinagulat niya sa pagtatanong nito. "Bakit bigla na lang nanlamig ang pakikitungo mo sa akin?" Nagsalubong naman ang mga kilay ni Bianca. "Boss, lagi akong ganito." "No, mas lumala ngayon." Sagot ni Tyrone. Hindi tuloy niya maintindihan ng lalaki. "Anong ibig mong sabihin?" Nagtataka niya pa ring tanong. Wala. Uwi ka na ba?" Tipid lang siyang tumango at hindi na nagsalita. "Gusto mo bang sumabay?" Tanong ni Tyrone sa kanya nang tumunog ang elevator. Hudyat na nasa ground floor na sila. Natigilan siya sa akmang paglabas dahil sa tanong nito. "Kanino?" Maang-maangan naman niyang tanong. "Kanino pa ba? Siyempre sa akin." Nakasimangot na bulong nito. Nagsalubong naman ang kilay niya dahil sa narinig. "Ayoko," sabi niya at dire-diretsyong lumabas. Ano ngayon kung boss niya to? Tapos naman ang office hours niya kaya hindi niya na ito boss. Akmang bubuksan niya na ang pinto ng kotse nang maramdaman niyang may tumabi sa kanya. Kaya napatingin siya rito. "Ano na naman?" Irritable niyang tanong. Hindi niya alam ngunit sa tuwing naaalala niyang nakita niya kanina, naiirita siya. Yun din ang dahilan kung bakit hindi niya ito halos kibuin sa loob ng opisina. "Kung ayaw mong sumabay sa akin, ako na lang ang sasabay sa'yo." Wika ni Tyrone at ito pa ang naunang sumakay sa passenger seat. Wala siyang nagawa at pumasok na rin sa loob ng sasakyan. "May sasakyan ka naman, bakit kailangan mo pang sumabay?" Salubong ang kilay niyang tanong bago binuhay ang makina ng kotse. Pagdating sa labas ng opisina, hindi formal ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Katulad na lang ngayon, sagutan dito, sagutan doon. Nang bumaling ang tingin niya kay Tyrone, nakasandal pa ito sa upuan ng passenger seat habang prenteng pinapanood ang mga nadadaanan. Ilang minuto ang lumipas na puno ng katahimikan sa pagitan nila. Nagsalita si Tyrone. "Tigil muna tayo sa malapit na resto." Wika nito na halos ikakulo ng dugo niya. "Hanggang dito ba naman sa labas, uutos-utusan mo pa rin ako?" Masungit niyang tanong. Tiningnan naman siya ni Tyrone na para bang nasaktan ng sobra. "Libre ko kung makareklamo ka." Depensa nito. Tumahimik na lang siya dahil doon. Sa isang sikat na fast food restaurant niya ito dinala. Hindi naman madalas mangyari ang ganito. Minsan lang mangyari yon, pero tandang-tanda niya nung una siyang dinala ni Tyrone sa isang restaurant. Hindi niya maiwasang hindi magreklamo noon sa sobrang mahal ng pagkain. Halos ma-high blood siya dahil sa mahal, kaya simula noon, sa tuwing hindi sinasadyang pagkakataon, sa fast food niya dinadala si Tyrone. Kaya ngayon, dahil siya naman ang driver, sa tapat ng mang-inasal niya itinigil ang sasakyan. Miss niya nang kumain dito at mukhang hindi pa ito nasusubukan ni Tyrone. Sa tuwing nagkakaroon ng ganitong pagkakataon, hindi niya maiwasang mapatanong sa sarili kung bakit nga ba ito ginagawa ng kanyang boss. "Libre mo naman, di ba? Ikaw na rin umorder." Utos niya rito bago naghanap ng pwedeng pwestuhan. "Ano?
Iniisip mo na papayag akong pumilit umorder? No way! Ikaw dapat ang umorder. Baka nakakalimutan mo. Ako ang boss mo. Pang-aalas ka pa nito sa kanya. Hoy, Tyrone, una sa lahat, nasa labas tayo kaya hindi kita boss. Pangalawa, ikaw ang nagyaya sa akin kaya ikaw ang umorder. Dire-diretso niyang sabi habang nakikipagsukatan ng tingin. Ilang segundo pa silang nakatitig sa isa't isa bago sumuko si Tyrone at nagsalita. Okay, o-order na ako. Sabi nito, wala nang nagawa. Siya naman ay tumalikod na at mahinang natawa dahil sa nangyari. Susuko rin naman pala, ang dami pang arte. Ito ang side ng boss niyang si Tyrone na hindi nakikita ng mga babae nito, na hindi nakikita ng ibang empleyado kagaya niya. Magsa-10 minuto bago dumating si Tyrone nakasimangot, ngumiti naman siya ng mapang-asar. Anong nakakatawa? Irritable ang tanong ni Tyrone. Wala. Naghintay pa sila ng ilang minuto bago dumating ang pagkain. Wow! Mahinang bulalas ni Bianca. Ngayon lang niya nararamdaman ang gutom. Naalala niya, hindi pa nga pala siya nananghalian. Tumingin siya kay Tyrone at tumangulang ito sa kanya kaya nilantakan niya ng pagkain na para sa kanya. Hindi niya pinansin ang kaharap. Halos mabulunan siya nang isubo niya ng sabay-sabay. Agad naman siyang dinaluhan ni Tyrone na kanina pa pala nakamasid sa kanya. Binigyan siya nito ng tubig at hinagod ang likod. Wala ka namang kaagaw. Magdahan-dahan ka. Nang umayos ang pakiramdam, saka siya maluhaluhang nagsalita. Nagugutom kasi ako. Mahinang boses niyang sagot. Kasi hindi ka kumain ng tanghalian. Nalipasan ka na naman ng gutom. Nang maalala niya ang dahilan ay napairap siya dito at muling pinagpatuloy ang pagkain nang walang sinasabing salita. Mabilis niyang tinapos ang pagkain, saka isinunod ang dessert. Nang mag-angat siya ng tingin, doon nagkasalubong ang tingin nila ni Tyrone. Sorry, sabi nito habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kumunot naman ang kanyang noo. Para saan? Sa nakita mo kanina. Boss, Tyrone, sanay na akong ganun ang maabutan sa opisina mo. May bahid ng lamig ang boses niyang sabi. Nagkibit balikat naman ito. Hindi ko alam but I feel like I have to say sorry sa'yo kahit pa sanay ka na nga sabi mo. Napakurap si Bianca dahil sa sinabi ni Tyrone sa kanya. Para namang tinambulang malakas ang dibdib niya dahil doon. Kinabukasan, pagkarating niya sa opisina wala pang kanyang boss. Sakto lang naman ang dating niya, ngunit mukhang late ito. Pagkaupo ni Bianca, tumunog ang kanyang cellphone, hudyat na may tumatawag. Nang makita niya kung sino yon, agad niyang sinagot. Hello po tita. Bati niya at tumingin sa paligid. May muling magaganap na masquerade ball. I'm invited pero si Tyrone ang uutusan kong dumalo. You are also invited. Sabi ng ginang sa kanya na siyang ikinabalik naman ang kaba niya. Kailan po? Bukas ng gabi. Sabi ng nanay ni Tyrone. May kung ano-ano pa itong sinasabi bago nagpaalam. Sakto naman, dumating na si Tyrone. Tumayo siya't yumuko. Good morning boss. Nakangiting bati niya rito pero tiningnan lang siya nito bago nilagpasan. Lah, isnabero. Bumalik na lang siya sa upuan at binuksan ang computer. Chinek niya ang schedule ni Tyrone at tiningnan ang oras ng meetings. Maya-maya, tumayo siya at pumasok sa loob ng opisina nito. Naabutan niya naman si Tyrone, katatanggal lang ng coat at isinabit sa likod ng upuan. Nang makita siya nito, napatingin sa kanya. Hindi mo na alam kung paano kumatok. Sa kabila noon, nakangiti pa rin siya at muling sinilip ang schedule nito sa dala niyang iPad. Boss, you have a meeting sa isang investor. Ngayong 8:50 so may 10 minutes preparation ka na lang. Mangyayari yan sa isang restaurant malapit lang dito sa kumpanya. Pagkatapos, may meeting ka sa mga stockholders around 9:30. After that, may meeting ka na kasamang mga kaibigan mo dahil sa new project ninyo at yun naman ay around 12:30, sakto lunch na yon. Dire-diretsong sabi ni Bianca. Yun lang boss. Paalam. Tumalikod na siya at naglakad pa paalis. Akmang itutulak niya na pabukas ang glass door nang magsalita ito. At sa lahat ng meeting na yan, kasama ka? Tanong nito, nakangiti pa rin niya itong hinarap kahit sa loob-loob niya gusto niya na itong sakmalin. Ayaw mo ba boss? Tanong niya na hindi sinasagot ang tanong nito. Ako ang naunang nagtanong. Seryoso nitong sabi. Bumuntong hininga na lang siya at pinaalalahanan ng sarili. Nasa opisina sila ng kanyang boss. Yes boss, kasama ako sa lahat ng meetings mo. Sekretarya mo ako, remember? Sagot niya na may tanong sa dulo bago ngumiti at tuluyang lumabas.
Pagkalabas ng opisina, doon siya napairap. Hindi niya alam pero naiinis siya dito. Simula lang tanggapin niya ang alok ng nanay nito. Nang halikan siya nito sa labi, naging ganito na ang pakiramdam niya para sa binata. Nang sumapit ang oras para sa unang meeting nito, tumayo na siya upang sabihin at ipaalala sa boss. Ngunit itutulak niya palang sana pabukas ang pinto, kusa na yung bumukas, tumambad sa kanya si Tyrone. Nang mag-angat ang tingin niya dito, nagtama ang mata nila, natitigan din niya ang angking kagwapuhan nito. Boss, tara na. Naapektuhan ka na ba sa kagwapuhan ko? May ngisi sa labing tanong nito. Hindi niya napigilan ang sariling irapan ng lalaki. Asa ka, boss? Sambit niya at nauna nang pumasok sa loob ng elevator. Nang matapos ang lahat ng meetings nito, saka sila bumalik sa kumpanya. Sa labas na rin sila kumain kasama ang huling meeting, ang mga kaibigan ng lalaki. Kauupo niya pa lang nang makita ang nanay ni Tyrone. Agad siyang ngumiti at tumayo bago yumuko bilang pagbati. Magandang araw po, ma'am. Nasa loob po si boss. Sambit ni Bianca. Ngumiti ang ginang at kinindutan pa siya. Alanganin siyang natawa pagkatalikod nito dahil alam niya ang pakay nito sa sariling anak. Napailing na lang siya at tinanggal sa isip ang mangyayaring party bukas ng gabi. Inabalan na lang niya ang sarili sa mga trabahong nakaabang sa kanya. Nang magtawag ang kalikasan, dali-dali niyang tinungo ang banyo na nakalaan lamang para sa kanya na pinagawa ng kanyang boss. Oo, may sarili siyang banyo dahil noon nairita na si Tyrone sa kanya sa madalas niyang pagbaba sa ibang floor para lang maki-restroom. Ayaw din naman niyang maki-CR sa office ng boss niya dahil nasa loob ng mini room nito ang CR. Sakto naman, pagkatapos niya tumunog ang cellphone. Kinuha niya ito sa loob ng coat at agad na sinagot ang tawag nang makitang ito ang kanyang ina. Kumusta dyan, mama? Bungad niyang tanong, masiglang boses. Maayos naman anak, ikaw, kumusta ka dyan? Baka naman masyado mong pinababayaan ang sarili mo. Ayos lang po ako, ma. Bakit ka po pala napatawag? May problema po ba? Dinig niya mula sa kabilang linya ang malalim na pagbuntong hininga nito. Pasensya ka na anak ha, yung ibang utang kasi natin, naniningil na. Utang pa lang nila iyon, paano pa kaya yung naisangla nilang pagmamay-ari na mahalaga sa pamilya nila? Ayos lang ma, ako nang bahala. Pakisabi bukas na bukas din makakapagbayad na. Sabi niya rito upang mabawasan ang alalahanin ng ina. Nga pala ma, kumusta ang pag-aaral ni Bunso? Pag-iiba niya ng usapan. Iyon, maayos naman. Abat ginagalingan para daw maging proud ang atin niya. Maligayang kwento ng kanyang ina. Kahit papaano naman, napangiti siya dahil sa narinig. Saglit pa silang nagkwentuhan bago nagpaalam sa isa't isa. Malalim siyang napabuntong hininga. Napakaraming dapat niyang paglaanan ng pera. Hindi nga niya alam kung saan kukuha noon. Hindi sapat ang sahod niya at ang alok ng nanay ni Tyrone napakalaking tulong para sa kanilang pamilya. Kung kaya, kahit labag sa kanyang kalooban na gawin yon, gagawin niya pa rin. Ang goal natin ngayong gabi, lalo pa siyang akitin. Gawin mo ang lahat, mahulog lang sa patibong mo ang anak ko. Sabi ng nanay ni Tyrone sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, agad siyang dumiretso sa butik nito para kunin ang gown na ito mismo ang nagdisenyo. May mga sinabi pa sa kanya ang ginang. Nang makuha ang pakay, saka na siya nagpaalam para umalis. Nang makauwi sa bahay, nandun ang kaibigan niyang mag-aayos sa kanya. Mabuti na lang nandito ka na. Sambit niya at binuksan ang pinto ng apartment. Malamang ayokong malit sa pagpapaganda ko sa'yo, no? Natatawang sabi nito. Napailing na lang siya at naunang pumasok sa loob. Sang party ka na naman ba pupunta, bes? Tanong nito sa kanya. Nasa kwarto silang dalawa dahil dito siya aayusan. Kinuha niyang tuwalya at nilingon ito. Sa tabi-tabi lang. Gaga, anong tabi-tabi ka dyan? Saan nga? May kikitain ka, no? Nginitian niya na lamang ito bilang sagot. Pagkaraan ng ilang minuto, natapos na siyang maligo. Nang maisuot ang robe, saka na siya lumabas. Naabutan niyang kaibigan, naghahalungkat ng mga makeup. Girl, anong look ba ang gusto mo ngayon? Nung nakaraan kasi hindi pa gaanong todo yun eh. Simple lang na may pagka-elegante lang. Well, yung makeup na sa tingin pa lang sa mukha ko, makakalagdag na ng brief niya. Biro niya dito. Napanghiwi naman ang kanyang kaibigan. Gusto kong makeup yung kayang mang-akit ng lalaki. Dagdag niya at umupo sa upuang katapat ng vanity mirror. Ewan ko sa'yo, bes. Pero siya sige, yung tingin pa lang nahulog na. Napapapalakpak pang sabi ng kaibigan niya. Natawa na lang siya at napailing.
Hinayaan niyang kaibigan na mag-ayos sa kanya. Inabot ng mahigit 1 oras bago matapos. Isinuot niya na rin ang gown. Napatitig siya sa sariling refleksyon sa salamin. Hapit na hapit sa kanya ang gown na suot. Bagay na bagay. "Girl, pak! Sino ka dyan?" Natutuwang sabi ng kaibigan. Talagang ang seductive ang look niya ngayong gabi. Ewan na lang niya kung ano pang magiging reaksyon ng binata kapag nakita siya nito mamaya. Nagpaalam na siya sa kaibigan at sumakay sa sariling sasakyan. Hindi na siya nagpahati dito dahil matatagalan siya at sa pag-uwi, ayaw niya namang mag-commute. Nang makarating sa venue ng masquerade ball, naisuot niya ng maskara. Ito yung maskarang isinuot niya noon. Ibinigay niyang invitation sa nagbabantay ng harangin siya nito. Pagpasok pa lang niya, may humapit na sa kanyang bewang na siyang ikinagulat ni Bianca. Nang lingunin niya kung sino ito, bahagya siyang napangisi. Napahawak naman siya sa dibdib nito. "Nakita kitang muli." Mahina at baritonong boses na bulong sa kanya ni Tyrone. "Bakit? Namiss mo ako?" "Iniwan mo ako. Hindi ka ganun kabilis kaya hindi mo ko nasundan." Nakangiti niyang sabi rito. "Sweetheart, hindi na kita hahayaang mawala pa. Sisiguraduhin kong hindi mo ako muling maiiwan." "Tingnan natin." Nakangising sabi ni Bianca. Nagsimula na ang party at halos hindi siya lubayan ni Tyrone. Paminsan-minsan, nawawala ito sa tabi niya, ngunit bigla na lang ding sumusulpot. Tahimik lang siyang nakamasid sa paligid. Pinapanood ang mga taong may kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Napabaling ang tingin niya nang may tumabing lalaki sa kanya. "Hi miss, mag-isa ka lang? Wala kang kasama?" Sasagot pa lang siya nang biglang may umakbay sa kanya. "No, she's not. Kasama niya ako." "Tyrone," mahina niyang bulong. "Huwag kang kakausap ng hindi mo kilala," sabi pa ni Tyrone sa lalaki. "Magsasalita pa lang ako kaso sumulpot ka na." Nagulat siya nang bigla siyang hinapit sa bewang ni Tyrone at walang seremonyang hinalikan siya nito sa labi. Wala siyang ibang magawa kundi ang pumikit at tinugon ang halik nito. Mabuti na lang at di mang ilaw at wala sila sa parteng maliwanag. Ang kamay ni Tyrone unti-unti naglalakbay sa kanyang katawan na mas nagpapawala sa kanya sa tamang ulirat. Kasama pa ba ito sa plano? Tanong niya na lang sa isip. Wala na siya sa tamang wisyo at ang tanging iniisip niya ay ang ginagawa ni Tyrone sa kanya. "Maaari ko bang tanggalin ang iyong maskara?" Tanong ni Tyrone at bahagyang hinawakan ito. Agad siyang umiling. "Maaari mong hubarin ang lahat, wag lang ang maskara ko," sagot niya rito. Ilang segundo ang lumipas, napatitig siya sa binata bago tuluyang natauhan. Malakas niya itong itinulak at mabilis na tumayo. "Bitiwan mo ako," mahina niyang sigaw. Hindi sinasadyang magamit ang totoong boses. Ang boses na gamit niya sa tuwing siya si Lady Masquerade ay isang malamyo na boses, hindi kagaya ng tono niyang boses na palaging may diin at seryoso. Pinagdasal niya na sana hindi siya nakilala ng binata sa boses niya. "Hindi ko nahahayaang tumakbo ka ulit," may diing sabi ni Tyrone at bahagyang humigpit ang kapit nito sa bewang niya. "Wala naman tayong relasyon kaya pwede kong gawin ang kahit na anong gusto ko." Natahimik si Tyrone sa kanyang likuran. Kinuha niya ang pagkakataong yon upang hilahin ang kanyang sariling braso. Ngunit nabigo siya dahil hindi siya nito hinayaang makatakas. "Pinaglalaroan mo ba ako?" May pait sa boses na tanong nito. "Oh? Linya ba yan ang mga babae mo?" Tanong niya at bahagyang natawa. Natigilan naman si Tyrone. "Paano? Paano mo alam na ganyan ang linyahan ng mga naging babae ko? Iisang tao lang ang nakakaalam niyan." "So, Mr. Tyrone, pwede bang bitiwan mo na ako?" "No, ayoko." "At bakit?" "Gusto kitang makilala." "Para idagdag mo ako sa mga babaeng pinaiyak mo? Yun ang sabihin mo." Sabi niya rito at buong lakas na tinanggal ang braso nito na nakapulupot sa bewang niya. Hinawakan siya ni Tyrone sa braso. Hindi sinasadya, nahagip ng kamay nito ang maskara at napigtas ang maliit na tali. Kasabay ng pagharap niya sa binata ay ang pagkahulog ng suot niyang maskara. Nanlaki ang mga mata niya bago napatingin kay Tyrone. "Bianca?" Nanlalaki ang mga matang bulalas nito. Kusang tumulo ang mga luha niya ng magtamang mga mata nila. Iba't ibang emosyon ang nasa mata ni Tyrone habang nakatingin sa kanya. "Paano mo nagawa sa akin to?" Tanong nito sa mahinang boses. Umiling siya at umatras. "I'm sorry, boss." Tanging sinabi niya at umiyak at tumakbo palabas ng silid na yon. Hindi niya pwedeng ipagsabi na nautusan siyang gawin yon at binabayaran lang siya.
Palpak ang plano, nasira ang plano nila, at ngayon wala na rin siyang trabaho, panigurado. Habang nagmamaneho, walang tigil sa pag-iyak ang mga mata niya. Ang kanyang dibdib ay naninikip din. Nasasaktan siya, bukod sa dahilang nanloko siya ng tao. Imbes na sa apartment umuwi, dumiretso siya sa bahay ng nanay ni Tyrone. Nang makarating ay agad siya nitong sinalubong. "Iha, kumusta ang party?" May ngiti sa labi nito, ngunit nang makita siya, agad ding napawi iyon. "Anong nangyari?" "Nabigo po ako," aniya, at muling tumulo ang luha. "Pasensya na po, ngunit hindi ko na po kayang panindigan to. Nalaman na rin po ni Tyrone na ako ang sekretarya niya na nagpapanggap sa likod ng maskara. Pero wag po kayo mag-alala dahil hindi ko po kayo sinabi. Hindi ko po binanggit ang pangalan ninyo." Saglit pa silang nag-usap ng ginang bago siya nagpaalam na aalis na. Nang makauwi sa bahay, doon niya ibinuhos ang lahat ng sama ng loob. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa tuluyang mapagod ang mga mata at hilahin ng antok. Kinaumagahan, mugtong-mugto ang mga mata niya. Naghilamo siya at doon nagbihis ng damit. Wala na talaga siyang babalik ang trabaho dahil sa nangyari. At wala na rin naman siyang mukhang ihaharap kay Tyrone. Nagluto muna siya ng agahan bago nag-type sa email ni Tyrone ng resignation letter. Inabot siya ng kalahating oras sa pagta-type dahil panay ang bura niya at nang matapos, pahirapan pa niyang pindutin ang send button. Malalim siyang bumuntong hininga at pinahid ang luhang dumaloy sa pisngi nang hindi man lang namalayan kanina. "Ay, matatapos din to." Bulong niya sa sarili, inayos ang mga gamit. Wala na rin naman siyang dahilan para manatili pa rito. Mas mabuti nang umuwi na lang siya. Marahil doon sa kanilang probinsya, makapagsimula siyang muli at doon maghanap ng trabaho o pagkakakitaan. Paniguradong mamimiss niya ang boss niyang babaero, medyo masungit at parang babaeng may dalaw. Ang boss niyang mabait sa kanya at higit sa lahat, ang boss niyang gusto at mahal niya noon pa man. Sa paglipas ng mga oras sa biyahe, sa wakas, nakauwi na rin siya. Nag-arkila siya ng tricycle at nagpahatid sa barangay nila. Namiss niya ang hangin sa probinsya, sariwa at magaan sa pakiramdam. Nang makarating sa kanilang tahanan, naabutan niyang ina, nagdidilig ng kanilang halaman. Hindi naman ganong kalakihan ang bahay nila, sakto lang at hindi rin naman maliit. "Tao po! May tao po ba riyan?" Pagpapanggap niya na kunwari hindi siya anak at bisita lang. Agad na napalingon sa gawin niyang ina. Nang makita siya, napakurap-kurap pa ito bago tinawid ang pagitan nila at niyakap siya ng mahigpit. Niyakap din niya ito pabalik. Miss niya na ang yakap ng kanyang ina. Hindi niya tuloy napigilang mapaluha. Sa wakas nakauwi na siya. Sobrang tagal niyang nawala dahil ginugol niya ang oras sa pagtatrabaho. "Anak, sa wakas umuwi ka na rin. Namiss kita, anak ko." "Nakauwi na ako, mama. Namiss din po kita. Nasaan po si Bunso?" Bumukas ang pinto at bumungad sa kanyang kapatid. Pupungas-pungas pa. Bagong gising pala si Lyra. "Ate ko?" Sambit nito at dinamba siya ng yakap. Natawa siya at agad din itong niyakap pabalik. Kahit paano, gumaan ang bigat ng pakiramdam niya dahil sa kanyang pamilya. Sumapit ang hapon, dumalaw ang pinagkakautangan nilang kumpare ng kanyang pumanaw na ama. Sinisingil na sila nito. Ibinigay naman niya ang kulang na bayad. Mabuti na lang, may cash pa siyang na-withdraw bago siya umuwi. Wala na silang mga pinagkakautangan. Last na yung ngayon dahil nakakapagpadala naman na siya noong nakarang araw para sa bayad doon sa isang naniningil. Ang kailangan niya na lamang ay ang pangtubos sa mga naisangla nilang ari-arian. Ngayong hapon, ang balak niyang bisitahin ay si Zack, ang pinagsanglaan nila at ito rin ang kanyang kababata. Mabuti na nga lang at wala itong interes na ibinigay sa kanila. "Zack!" Tawag niya sa kababata nang makita itong papasok sa sariling bahay. "Oh, Bianca! Nandito ka na! Sa wakas naman ay umuwi ka. Akala ko doon ka natitira." Nakangiting sabi nito sa kanya. "Ano ba? Bad trip ng bungad mo?" "Dahil kadarating mo lang, kain tayo sa labas?" Tanong ni Zack. "Libre ko o libre mo?" Nag-side view pa ang mata niya na ikinahalakhak nito. "Biro lang, ako na, libre ko." Kotse ni Zack ang sinakyan nila. Magara ito, kasing gara ng kay, basta yung ganon sa boss niya. "Bigla niya ata uwi mo?" Tanong nito sa kanya habang nasa biyahe sila. "Oo. Doon ka pa rin ba nagtatrabaho sa Rockwell Company?"
Hindi na. Ha? Bakit? Tinanggal ka ba niya? Gusto mo bang kausapin ko? May gawin ako sa kanya, Bianca? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Zack. Hindi, ako nag-resign. Alam ko kung gaano mo siya kagusto. Kung gaano mo kagustong magtrabaho sa kumpanya niya. Hindi naman siya nagsalita at sakto naman, nasa bayan na sila. Sa street food siya nito dinala. Alam na alam talaga nito kung ano ang namiss niyang pagkain. Bumili sila ng kung ano-anong pagkain. Fishball, kikiam, siomai, burger, fries, sa malamig at syempre, yung orange na bilog ang pinaka-namiss niya sa lahat. Umupo sila sa bench at doon kinain ng mga pinamili. Bago tayo magkalimutan, kaya ako pumunta sa inyo kasi itatanong ko lang sana sa'yo yung isinangla ni Mama. Mahigit kalahati pang kulang namin, di ba? Tanong niya rito. Tumango naman si Zack. Huwag mo na munang isipin yon. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Babalik at babalik din naman sa inyo yon. Anyway, kaibigan mo ako. Kung may problema ka at gustong sabihin, nandito lang ako. Dugtong pang sabi ni Zack. Nakahiga si Tyrone pero hindi makatulog. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na muling bumalik si Bianca sa kanya. Galit siya ngunit hindi ganon kagalit dahil mas nangingibabaw ang sakit sa kanyang dibdib. Niloko siya ng taong akala niya hindi siya lolokohin. Yun ang huling pagkikita nila. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng email mula rito, isang resignation letter. Tyrone, mag-usap tayo! Bungad sa kanya ng ina. Isang linggo na siyang hindi pumapasok sa opisina, nawalan siya ng gana. Naamin na ba niya sa sariling ang sekretary niya ang dahilan kung bakit siya pumapasok? Nakakatawa dahil hindi pa. Anong ginagawa mo sa buhay mo, anak? Galit na sabi ng kanyang ina. Pinapabayaan mo ng kumpanya. Ano nangyayari sa'yo? Ma, wala na siya. Ang kanyang silid ay nagkalat ang mga gamit at bote ng alak. Sino? Si Bianca, yung sekretary ko. Ang babaeng gusto ko, wala na. Mahinang boses na saad niya, ngunit sapat na para marinig ng ina. Hinintay niyang sasabihin ito ngunit nanatili itong tahimik. Kasalanan ko to, pero pinagsisisihan ko na anak, sabi ng kanyang ina. Puno ng kaguluhan ang kanyang mga mata habang nakatingin dito. Inutusan kong akitin ka niya. Hindi mo nalalaman kung sino talaga siya. Gusto kitang maturo sa mga kamali ang nagawa mo. Yun ang naisip kong paraan para magbago ka. Nung una, ayaw niya dahil alam kong ayaw kanyang lokohin. Ngunit pumayag siya dahil kailangan niya ng pera. Akala ko, hindi tatalab sa'yo si Bianca, pero nagkamali ako. Tumigil ka na sa pagiging torpe, anak. Alam kong matagal ka nang may gusto sa sekretarya mo. Tumigil ka na sa kalokohan mong pambababae dahil hindi sa paraang yun mo siya makukuha. Umalis siya dahil nahihiya siya sa'yo. Dapat mag-usap kayong dalawa para sa nararamdaman niyo sa isa't isa. Pinoproseso na lamang ng utak niya ang mga narinig. Kahit palasing siya ay nasa tamang ulirat pa rin siya. Hindi pa man siya nakakapagsalita, muli na namang nagsalita ang kanyang ina. Bago mahuli ang lahat, hindi kanya tuluyang iniwan. Habulin mo, hanapin mo siya at magtapat ka. Tsaka, hayaan mo rin siyang ipaliwanag ang side niya. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Naroon pa rin ang bigat sa dibdib ni Bianca. Iniisip niya madalas, katulad na lang ngayon kung namimiss din kaya siya ni Tyrone kagaya ng pagkamiss niya dito. Naghanap siya ng pwesto upang tayuan ang kanyang small business, isang coffee shop at pastry shop. Kumuha siya ng 2 tauhan para tumulong sa kanya. Kahit papaano, malakas naman ang kita. Dahil busy ang dalawa sa pagsiserve ng order, siya nang nasa counter at tumanggap ng mga order at siya na rin ang tumayong cashier. Good morning, what's your order? Tanong niya nang maramdamang may huminto sa harap niya. Tinatapos niya pang listahan ng mga dapat na bilhing stocks. Nang hindi magsalita ang kaharap, saka lang siya napaangat ng tingin. Laking gulat niya kung sino ang makita. Isang matangkad, magandang pangangatawan, gwapo at yayamanin, at kahit pa naka-shades ito, kilalang kilala niya pa rin. Tyrone? Bulalas niyang sabi. Hey, sweetheart! Bati nito sa kanya, ibinaba ang suot na sunglasses bago siya kanindatan. Labis namang tinambol ang puso ni Bianca dahil sa ginawa nito. I want black coffee and dark chocolate cake. Gusto kong ikaw ang maghatid. Order what you want to, babayaran ko. Wika nito at iniwan siyang nakanganga bago naghanap ng pwestong uupuan. Eto na order niyo, boss. Sabi niya at inilapag ang pagkain at inumin sa mesa nito. Boss, I miss that. Maupo ka.
Sinimulan niyang kainin ang cheesecake na para sa kanya dahil ang awkward sa pagitan nila, idinaan niya na lang sa pagkain. May mga customer pa palang naghihintay. Teka lang. Ngunit bago pa man siya makahakbang, nahawakan na siya sa braso ni Tyrone. Stop running away from me, Bianca. I like you. Simula noon hanggang ngayon. Ikaw man ang sekretarya ko o ang babaeng may maskara, ikaw pa rin ang gusto ko. At nung iniwan mo ako, doon ko napagtanto na mahal kita. Mahal na mahal. Banayad ngunit barito ng boses na sabi ni Tyrone. Nang tumingin siya sa mga mata nito, kitang-kita niyang sensiridad at iba pang emosyon. Umiling siya habang mapait nang ngumiti. Paano ako maniniwala sa'yo? Papalit-palit ka ng babae at lahat sila sinasaktan mo lang ang damdamin. Ginawa ko yun dahil hindi ko magawang harapin ang damdamin ko para sa'yo. Ginawa ko yun dahil gusto kong mapansin mo ko. And those girls, malinaw sa kanila na flings lang. Walang personalan. Alam kong mali ako. Nasira ulo ako. Pero maniwala ka sa akin. Mula noon, gustong-gusto na kita pero torpe lang ako. Tumayo si Tyrone nang hindi siya magsalita. Kamay nito ay humaplos sa kanyang pisngi. Natatakot ako na i-reject mo ko. Sinabi mo sana. Mahinang boses niyang sabi. Bumuntong hininga siya. Total, nandito na rin naman ito at magkaharap na sila. Panahon na rin naman siguro para magtapat din siya. I'm sorry, nagawa ko sa'yo yon. Alam kong mali ang panloloko. Patawarin mo sana ako. Noon pa man, may paghanga na ako sa'yo, boss. Kahit pa, gago ka sa mga babae. Natakot ako. Malamang, ayoko maging isa sa kanila na iniwan mong luhaan. Kaya mas pinili ko na lang na magmanhid-manhidan, umaasang baka sakaling mawala. Pero habang lumilipas ang mga araw at taon, walang nagbago. Mas humihigit pa ang pagkakagusto ko sa'yo. Pero dahil takot ako masaktan, inilihim ko pa rin. Pumayag ako sa kasunduan dahil gusto ko ring maiparamdam sa'yo ang pagkagusto ko. Kahit pa, hindi mo ako makilala. Ngunit mali pa rin yon. Pag-amin niya kay Tyrone, nag-angat siya ng tingin dito nang hindi magsalita ang lalaki. Namilog ang mga mata ni Bianca nang dampian siya ng halik sa labi ni Tyrone. Pinapatawad na kita, sweetheart. Hindi ko may papangako na hindi kita sasaktan pero isa lang ang sigurado ko. Yun ay mahal kita at gagawin ko ang lahat. Hindi ka lang masaktan. Sweetheart, pwede ba akong manligaw? Patutunayan kong hindi ako magiging gago sa'yo. I will be the best version of myself. Just give me a chance na patunayan yun sa'yo. Ang mga mata nito ay nagsusumamo sa kanya. Marami na palang pagkakataon ang nasayang para sa kanilang dalawa. Kung sana'y hindi sila naging torpe, siguro matagal na silang masaya. Pero ganun talaga, hindi lahat kasiyahan agad. Dumaraan muna sa pagsubok bago ang kasiyahan. Siya na mismo ang tumingkayad upang dampian ng halik ang labi nito. Sino ba naman siya para tanggihan ang long-time crush niya, di ba? Matamis siyang umiti rito. Ayoko nga. Ayokong hayaan kang ligawan ako. Kasi tayo na. Patunayan mo lang na totoo ka sa mga sinasabi mo at tapat ka sa akin. Okay na sa akin yon. Huwag mo akong sasaktan, ha? Sunod-sunod namang tumango si Tyrone na para bang hindi makapaniwala. I will, sweetheart. Hindi kita bibiguin. I love you, Bianca. Mahal din kita, boss. Tugon niya at niyakap ang binata. Sa wakas, hindi ka na torpe. Natatawang sabi niya rito.